At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga si full chapter 1138. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga yan magsisimula kala Prince Loki at kala Shamrock. So dito ay habang bagsak nga dyan nakayoko eto si Prince Loki dahil nga sa tindi nung inabot niyang pag-atake kay Gunko ay bigla niya nga tinawag dito eto si Shamrock at sinabi niya nga dyan na akala ba nito ni Shamrock hindi mapapansin ni Prince Loki? Kamukhang kamukha niya si Shanks. So ngayon ano raw ba yung connection nito ni Shamrock kay Shanks? Pero eto nga biglang sagot etong si Gunko, sabi niya nga dyan na wala nang pakialam dyan etong si Prince Loki. Pero sagot ulit etong si Prince Loki, sabi niya nga dyan hindi po pwede kasi si Shanks kilala bilang isang pirata at isang magiting na pirata. Tapos ngayon makikita niya may kamukha etong si Shanks tapos Celestial Dragon. Ang mga pirata at saka Celestial Dragon magkalaban yan eh. So kaya ngayon talagang di maiiwasan na mako-curious etong si Prince Loki dyan. But then ay eto nga at biglang sagot na etong si Shamrock at sinabi niya ngayon kay Prince Loki na eto kasing si Shanks, eto yung kanyang young twin brother. At ang nangyari etong si Shanks ay nawala nga siya. So kaya hindi magkasamang lumaki etong dalawa. But then ay etong si Shanks bumalik sa may Marijoa isang beses at pagkatapos nun bumalik ulit siya sa kanyang buhay pirata. So dito sabi nga ni Shamrock mas pinili raw nito ni Shanks yung maging buhay basura siya kaysa yung mabuhay bilang Celestial Dragon. So kaya dito going back kala Prince Loki ay natawa etong si Prince Loki, sabi niya nga dyan biruin mo nga naman no, nakakatawa kasi ngayon ay dito na sa dalawang magkapatid na to dyan na siya galit na galit. At eto ngayon sabi ni Prince Loki kay Shamrock, huwag kakalimutan nito ni Shamrock na maghihiganti siya dahil sa ginawa nga nito nila Shamrock dyan sa mga kaibigan niyang hayop. So kaya dito sagot si Shamrock, sabi niya nga dyan pinagbabantaan ba siya nito ni Prince Loki? Pero eto nga singit si Gunko, sabi niya nga dyan, boss di mo na kailangan na pag-aksayan pa ng oras yan. But din pagkatapos nga niyan ay dito nga biglang kinuha ni Shamrock itong espada niya at biglang tinawag eto si Cerberus. So labas etong si Cerberus dyan mismo sa may espada ni Shamrock at sinabi nga ngayon ni Shamrock na alam niya di niya na kailangan na yung mismong mga kamay niya ay madungisan para lang dyan kay Prince Loki. At then pagkatapos nga niyan ay dito labasan ngayon etong mga espada dyan sa bunganga ni Cerberus. So ito sabi nga ni Shamrock na ito yung kanyang biting sword, sabi niyang ganyan. So grabe katakot itong itsura ni Cerberus, kala mo talagang papatayin ka eh. So kaya ayun si Prince Loki talagang gulat na gulat siya sa paglabas dito ni Cerberus. But then ay pagkatapos nga niyan dito naman sa kabilang banda ay etong si Gunko gumawa na nga siya ng isang ibon gamit itong kanyang arrow ability. So parang ganito yung itsura niya yung sa ibon na ginagawa ni Deidara sa Naruto. Pero ito hindi ganito yung ulo, arrow yung ulo ng ibon na ginawa dito ni Gunko. But then ay pagkatapos niyan ay eto nga bago umalis etong si Shamrock at saka si Gunko dyan sa may Elbaf ay inutusan ni Shamrock etong si Cerberus na humiwala yung ulo dyan sa katawan niya. So kaya ayan tanggal ngayon etong tatlong ulo ni Cerberus dyan sa katawan niya at etong katawan ni Cerberus ay ginawa ulit siya ng espada nito ni Shamrock. At sa pagkatapos nito ay sakay na ngayon dyan sa may ibon etong dalawa. Pero habang nalipad na nga dyan etong si Gunko at saka etong si Shamrock ay biglang sinabi ni Shamrock kay Prince Loki na sige maghiganti lang etong si Prince Loki at hanapin niya etong si Shamrock at siya mismo yung haharap at lalaban dyan kay Prince Loki. Pero ayan ay kung magagawang makasurvive ni Prince Loki dyan kay Cerberus. At then ay pagkatapos nga nito ay dito makikita na natin nalipad na ng pagkabilis-bilis etong si Cerberus para nga saksakin na si Prince Loki. Pero eto nga sabi ngayon ni Prince Loki, nako hindi maganda to kasi kapag siya nasaksak ng tuluyan eto nila Cerberus ay talagang di magiging maganda yung sitwasyon niya dyan. At yun ay pagkatapos nga niyan is BAM! So dito wala nang nagawa etong si Prince Loki at tuluyan na nga siyang nasaksak dito ni Cerberus. So grabe duguan ngayon dyan etong si Prince Loki at ayun parang ang lalim pa ng pagkakasaksak dito ni Cerberus kay Prince Loki. But then ay pagkatapos nga niyan ay dito salita na etong si Shamrock, sabi niya nga dyan nasa ngayon hindi pa nila magagawa na pasukuin totally yung Elbaf. Kaya naman ang gagawin nila mag-iiba sila ng strategy at ang gagawin nila hostage muna sila ng mga bata dyan sa Elbaf. Ngayon kailangan nila ng isa pang kasama. So dito sinabi ni Shamrock kay Gunko na magtawag pa ng isang kasama etong si Gunko. So ngayon sabi ni Gunko, sige walang problema dyan, sino yung gusto
itong ipatawag ngayon dito ni Shamrock. At then, ay pagkatapos nga nito, ay talo naman dito yan sa mga higante nga na inatake nito nila Gonko nila Shamrock. Dahil dito, ay nakita na nga yan nila Luffy. At etong dalawa ngayon, sinasabi nila na inatake sila ni Shanks. So kaya dito, nagalit si Luffy, di siya makapaniwala, sabi niya nga dyan, hindi magagawa yan ni Shanks. At so dahil nga sa galit ni Luffy at di nga nila maawat, etong si Luffy sa kakadepensa dyan kay Shanks, talagang sinasabing malabong gawin niya ni Shanks. Sinabi ngayon ng mga higante, kung hindi si Shanks yun, baka somehow ay related o kaya naman baka kapatid ni Shanks, sabi nilang ganyan kasi nga parang si Shanks yung umatake sa kanila. Pero eto ngayon sabi ni Luffy na ang pagkakaalam niya, etong si Shanks lumaki dyan sa mga pirata kasama nga etong sila Goldie Roger. Kaya naman ang tinuturing na pamilya ngayon ito ni Shanks at yung parang pamilya talaga ni Shanks ay etong sila Goldie Roger. So ngayon kung may kapatid nga raw etong si Shanks, ay sa tingin ni Luffy ay baka mabait din katulad ni Shanks etong kapatid niya. So yun lang, dyan nagkamali si Luffy kasi nga itong si Shamrock parang ang sama rin ng ugali niya ito But then, ay eto nga habang nag-uusap dyan yung mga higante at saka si Luffy patungkol kay Shanks, ay may kita naman na eto, yung nakasiluwit na karakter dito ay approaching na nga rin siya, malapit na siya dyan sa kastilyo kung nasan sila Luffy. At eto nga rin confirmed na yung kainuman ni Crocus dun sa isang paddle na lagi natin tinitignan. At so pagkatapos dito kala Luffy ay talo naman dito yan kala Replay dahil kasama niya na nga rito eto namang si Frankie at pinagmamasdan nila ngayon dyan yung napakalaking mural na nakaukit dyan sa puno ng Adam. So dito ay kasi nga gustong malaman diba ni Frankie yung patungkol sa puno ng Adam, kaya ayan ay medyo tinuturo siya ni Replay dyan sa puno ng Adam. Pero pagkatapos nga dito sa dalawa ay tuloy naman dito yan sa side nila Robin dahil dito ay may binigay nga na hardy text o hardy book etong si Saul dito kay Robin at ngayon ay tinatranslate ni Robin kung ano yung nakasaad sa hardy text na nga na yun. At so ayan ay habang binabasa na nga ni Robin ng malakas etong hardy text na binigay sa kanya ni Saul, ay balik na nga dito yan sa mural na pinagmamasdan nga nito nila Frankie. At dito nakasaad sa mural na nga na to yung nangyaring first war, second war at yung pangatlong war na magaganap ngayon. So dito ay sabi nga ni Frankie na parang kakaiba yung mga litrato dito sa mural na to kasi parang hindi lang sa Elbaf etong mural na to kasi ang dami iba-ibang mga creature o mga characters yung nakikita nila rito na parang hindi taga Elbaf, sabi niyang ganyan. So kaya ito sabi ni Frankie, ang maganda niyan tawagin nila si Robin ipakita to kasi sigurado talagang may excite si Robin pag nakita niya etong mural na to. So ayan ay parang ang daming ibig sabihin ng mural na nga to guys. But then ay pagkatapos na nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong chapter natin na to. So ayan ay ayun nga ang dami yung mga lumalabas na ng mga theory at saka mga concept patungkol sa mural na to kung ano talaga yung nangyari dyan. So ayan ay susubukan nga nating i-breakdown kung ano yung ibig sabihin talaga ng mural na to. Pero yun nga guys ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So hintay-hintay lang para sa kasunod na video natin. At yun pala, kung natripad nyo itong video natin ay huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat. So lagi mag-ingat, God bless nila at kita-kits tayo ulit.